hindi naman po lahat ng bilanggo ay siraulo pa rin. Marami pa rin po ang gustong magbago. Kaya sana po, ito pong ginagawa nating pagdinig, hindi po natin inilalagay sa peligro o sa paghihirap o torture yung ibang bilanggo. Sana wag po nating kalimutan na meron po tayong United Nations guidelines sa prisoners. At kailangan po nating sundin yun. Kung meron kang dapat sabihan kung ano talaga ang nangyari, ako yun. Naintindihan mo? Oo, sir. Huwag mo akong bulahin dahil kakampi mo ako. Magkaamoy tayo, pare. Nantandaan mo yun. Kosa, ha? Oo. Huwag mo akong bulahin sa nangyaring ito. Ikaw ba, naniniwala kang may pinapupuga dito para trumabaho sa labas? Hindi ko alam, sir eh. Ito, wala ka bang nadidinig sa mga pader? Mga pader dyan, nagsasalita. Wala ka bang naririnig na kwento-kwento sa pader? Wala po, sir eh. Hindi ka naniniwala Naniniwala naman ko, sir. Kasi, na may pinalalabas? kasi mahiwaga ko yung binibit eh. Mahiwaga. Opo eh. Ikaw ang pinakamahiwaga ngayon dito. Pangunahing salita, si Senador Robin Padilla bago po tayo magpatuloy. Senator Padilla, you have the floor. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Isang magandang umaga po sa inyo. Sa akin pong tinitingala na senador, ang amin pong chairman, Senator Francis Tolentino. Mabuhay po, Senator. At sa atin pong mga kasama ngayon dito sa Bureau of Correction. Ako naman po meron lang maikling panimulang salita. Patungkol lamang po ito. Una, gusto ko pong linawin muli na ako po ay galing dito sa Bureau of Correction. Kalahati po ng aking pangangatawan, espiritu, utak, nandito sa mga bilanggo. Ako ay nagre-representa ng mga bilanggo. Bukod sa nagre-representa po ako ng ating mga kababayang Pilipino na bumoto sa akin. Itong usapin na ito ay hindi po ito pwede nating basta isang tabi. Sapagkat ilang libo pong bilanggo ang naapektuhan dahil sa kalokohan lang ng isang tao o dalawang bilanggo o tatlong bilanggo. Hindi po patas, hindi po parehas kung yung ilang libong bilanggo ay magbabayad sa katarantaduhan lang ng isa o dalawang tatlong bilanggo. Hindi po fair yun. Dahil noong pong ako ay napiit dito, hindi naman po lahat ng bilanggo ay siraulo pa rin. Marami pa rin po ang gustong magbago. Kaya sana po, ito pong ginagawa nating pagdinig, hindi po natin inilalagay sa peligro o sa paghihirap o torture yung ibang bilanggo. Sana wag po nating kalimutan na meron po tayong United Nations guidelines sa prisoners. At kailangan po nating sundin yun. Hindi po nangungulungan ang mga bilanggo para torturein natin, pahirapan natin, hindi po. Nandito yan para i-rehabilitate po natin. Kaya po, Bureau of Correction. Kaya sana po, hindi hiling ko po sa lahat ng mga nandito ngayon, pati na rin sa mga kasama namin mambabatas, diyan po sa malaking kapulungan at sa mataas na kapulungan, mga congressman, mga senador, hindi po nating dapat i-put on trial ang lahat ng bilanggo dito. Ang dapat po natin ditong pagtuunan ng pansin yung mga bilanggong nagpapasok ng droga, yung mga tumatakas na yan, napakaliit lang po ng porsyento na yan. Kaya sana po, ang hiling ko po sa inyo, maimbestigahan natin ito ng tama talaga kung paano tumakas tong ulol na ito para wag pong pamarisan at kung ano din po ang pwedeng gawin
ng ating mga empleyado, ng mga gwardya na hindi na po maulit ito. At sana rin po, mabura na rin yung myth. Kasi hindi po ako naniniwala na meron pang pinatatakas dito at pinagtatrabaho sa labas at pinang-hold up, pinagpapatay ng tao. 3 taon ho ako dito, wala akong nabalitaan na ganun, na nakakalabas. Ang alam ko hong mga tumakas dito, tigok din. Kaya sana po, maliwanagan po nating lahat kung ano yung myth, kung ano yung katotohanan sa kwentong kutsero, kung ano yung pampelikula lang, kung ano yung katotohanan. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Before we proceed, I'd like to remind all of those present before that you're still under oath. But for the new resource persons, I'd like you to please rise for the oath to be administered by the committee secretary. Pakitayo po yung bagong dating lang. Taasan ka ng kamay. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Please be seated. Salamat, salamat. Can we now ask the Bucor to usher in to this conference room Mr. Michael Cataroha, the PDL? Ano yan, nakaposas ba yan o paupuin? Baka makatakas sa posas. Sa dulo na lang paupuin? Sa dulo na siguro. Ikaw si Michael Cataroha? Paano natin ito patatayuin para itaas yung kanang kamay? Bago mo ibalik uli. Pwedeng wala munang posa siguro habang nag-hearing tayo. Pakitayo, Michael Cataroha, pakitayo, taas ang kanang kamay at sumunod sa panunumpa para magsabi ka ng pawang katotohanan. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang sa pagpupulong na ito? Opo, sir. Gano'n mo po. Pakipatay yung microphone. Chief of Police, Moratillo, kayo po ang nakahuli kay Michael at di umano nung hinuli nyo sa Barangay San Isidro, Angono Rizal, at isinailalim sa investigasyon, ang sinabi niya ay nakatakas siya noong July 7, 2023 at sinabi rin niya sa inyo na kaya siya nakatakas noon ay meron siyang gamit na ballpen, naganap siya ng mga bisitang kasintangkad niya at pagkatapos kinopya na lang niya yung mga nakalagay sa braso na tatak ng Bucor. Totoo ba yun, Chip? Pwede mong bigyan kami ng konting narrative tungkol doon na paano nyo nahuli at ano yung sinabi niya. Yung Mike. Magandang umaga po. Noong August 17 po, bandang alas 3:30 ng hapon, nakatanggap po kami ng tawag na itong si Michael Angelo Cataroha ay spotted sa Barangay San Isidro. Specifically po doon sa Villa Angela, Sitio Manggahan. So dahil po sa may coordination na din po sa amin ng Bucor late ng August 5 to 2023 at kilala naman po namin si Michael Cataroha dahil minsan po naserban po ng warrant na po siya ng aming himpilan sa Gumaca, Quezon. So kaya pina-verify ko po sa mga tao ko kung siya po talaga yon. Kaya nagbuo ako ng 2 team at dahil may guide po kami, sir, pinarasap ko po yung kinaroroon ni Michael Cataroha. At doon nga po siya, naabutan po ng ating operatiba na habang kumakain siya doon sa bahay na aming pinasok po. So, bahay po ninyo yun? Bahay po ninyo yun? Bahay po ata ng pinsanin niya, sir. Pinsan niya. So, nung dinala nyo sa himpilan ng kwerpo ng kapulisan, ang binigay niyang salaysay ay siya ay tumakas July 17, yung gaya nung sinabi ko, kinopya lang yung mga tatak. Tama po ba yun? Tama po, base po sa kanyang salaysay, yun po ang sinabi sa amin. Tapos, tinorn over nyo siya sa Regional Police Office o kina General Armamento. Yes, sir. Nagkaroon po ng press briefing bandang hating gabi po. Minimaintain niya yung kanyang salaysay na siya ay tumakas sa pamamagitan ng pagkopya ng rubber stamp gamit ng isang ballpen. Tama po, sir. Hanggang dinala nyo sa Regional Police Office, ganun pa rin ang kanyang versyon.
Nung dinala po namin siya during inquest proceeding po sa provincial prosecutor, nung Inquest tinanong- ito kasi may bagong kaso, evasion of sentence. Yes, sir. Nung dinala sa inquest, ano nangyari? Nung tinanong po siya ni Fiscal Jaime ko kung paano siya nakatakas, sinabi naman niya po na sumabit po siya sa truck ng basura palabas. Ilang araw yon pagkatapos ng unang salaysay? The day before po. The day Kinabukasan after, po. the day after po. The day after. Ayun. So Kinabukasan sinabi po. niya, sumabit na siya. Yes, sir. Nung bang siya nakapiit doon saan yon? Sa regional? Sa Angono Police Sa Station. Angono. Meron ba siya mga nakausap? Meron pumuntang abogado, meron pumuntang kaibigan, merong may posibilidad na nag-coach sa kanya. Nung una po namin siya nahuli, wala po. Hindi naman po siya nakausap ng magulang niya. Kinabukasan na po siya nakausap ng magulang niyang babae. So kinabukasan siya nakausap, yung kausap niya yung magulang niya, may kasamang ibang tao yung magulang niya, abogado o iba? Wala naman po. Nag-iisa lang po. So nung araw na yon, nag-iba na rin yung version niya. Nung kinabukasan po, during inquest proceeding lang po. Doon nga nakausap din ng magulang. Opo. Nag-iba na yung kwento niya. So hindi na siya sumabit na sa ilalim ng truck. Michael Cataroha, lumapit-lapit ka sa mikropono. Kailan ka tumakas? July 7 po. July? 7 po. Anong oras? Alas 9 po ng umaga. Alas 9 na umaga. Anong oras kumukuha ng pumapasok ang truck ng basura? Alas 9 po. Alas 9. Sinabayan mo, pagpasok, paglabas, anong oras lumabas yung truck ng basura? Ba? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Ano? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Sabi mo, pumasok yung truck ng basura ng alas 9. Opo. Nakatakas ka rin ng alas 9? Hindi ko lang po wala kasi wala po na orasan nun eh. Walang relo. Opo, wala po. Paano mo ginawa ito? Pumasok ka sa truck ng basura? Pumasok ka sa basurahan? Kumain mo ako kay Lani ng ka. Sa ilalim ng truck, pumasok ka. Opo. Pinag-aralan mo na, nakasya ka dun sa ilalim ng truck. Wala nakakita sa'yo? Wala po. Wala. Kahit alam mo meron CCTV roon, wala. Wala po. Yung dinaanan ng truck, ganun kalayo mula dun sa sinakyan mo hanggang makalabas ka ng gate. Hindi ko alam sir eh. Paano mo nalaman nasa labas ka na? Marami na po sasakyan eh. Marami na traffic na, marami kang Opo. naririnig. Opo. Anong ginawa mo? Anong naririnig mo maraming sasakyan? Bumaba na po ako sa sisi. Bumaba sa Sisi po. C6. Paano mo nalaman C6 na yun? Doon po kami lumadaan eh. Sa C6. Pero kanina, sinabi mo kay Police Major Moratillo, binaybay mo ang EDSA. Malayo ang EDSA sa C6. Sisi po ako bumaba eh. Hindi totoo yung EDSA. Hindi po eh. Ay, yung nagsinungaling ka sa kapulisan. Opo. May kaso rin yun. Alam mo? So, anong totoo? Sumakay ka, bumaba ka sa C6. Pagbaba mo ng C6, Doon po ako naglakad, pauwi po ako ng Polo. sumakay ka. Naglakad ka, pauwing Antipolo. Opo. Binaybay mo yung Laguna Tibay. Opo. Ba't mo nalaman na hanggang doon ba ang destinasyon ng truck? Yung wala kasi doon po lumayan yung kalaki. Hindi kumain pakiulit? Doon po kasi lumayan yung kalaki. Doon dumaan yung truck. Opo. Kakilala mo yung driver? Hindi po. Kakilala mo yung pahinante? Hindi rin po. Anong suot mo? Ganyan din? Nakaubad na po. Nakahubad ka, nakashorts ka na lang. Opo. Tuloy ka na sa Angono. Kahit na Polo po. Antipolo, tapos tinuloy mo ang Angono, hindi na. Hindi na po. Saan ka naman tumambay sa Antipolo? Kaot niyo po. Sa? Kaot niyo painaan. Ba't may kakilala ka ron? Wala po. So palakad-lakad ka doon, nakahubad ka lang. Nakanamit na po. Saan ka naman nakakuha ng damit? Sa kaibigan po. May kaibigan ka doon. Sino yung kaibigan mo? Yosme po. Ano yung PDL din dati? Hindi po. Ano yung kamag-anak mo, barkada mo? Kaibigan lang po. Meron ba nag-utos sa'yo para tumakas ka? Wala po. Kusang loob ka lang tumakas? Opo. Bakit ka naman tumakas? Kung walang bulyon po. Ha? Kung walang bulyon po, wala akong lalaw. Wala kang dalaw, nainip ka, Opo. naburyong ka. Opo. Doon ba habang nasa loob ka, may mga nabalitaan kang tumatakas din? Hindi ko alam sir eh. Ha? Hindi mo alam. Meron bang nag-udyok sa'yo na may gagawin ka sa labas pag tumakas ka? Wala po. Binayaran ka ba? Wala po. Kusang loob ka lang? Opo. Kusang loob ka. Ang ibig mong sabihin, na matagal mo na napag-aralan ng sistema rito, alam mo kung paano makalabas. Hindi po. Ay, wala ka ba nakita sa ilalim ng truck na mga salamin? Wala po. Hindi ginagawa rito? Yung salamin, may salamin para tingnan yung ilalim? Wala po, wala kayo kaya. Wala ka rin nakita aso? Wala po. Wala ka rin dinaan ng humps? Meron po. O hindi ka sumabit?
Hindi po. Hindi ka tumama sa humps. Malayo po. Naikot yung propeller. Opo. Naikot yung propeller ng truck. Hindi ka tinamaan. Malayo po. Ilang minuto ka mula nung sumabit sa truck hanggang makarating ng C6? Ilang oras? Oras po. Ilang oras? Hindi ko na po alam eh. Hindi ka nangalay pagkapit doon? Hindi po. Ano ba, nagtali ka o ano? Nakahiga po. Paano ka higa doon? Nakasandal po. Nakahiga, nakasandal. Saan? Sa molye? Sa chassis po. Chassis. Di ba mainit yung chassis? Hindi po. July 7. July 7 may bagyo. Wala po. Wala? Tingnan natin sa Committee Secretary, tingnan mo yung record ng Pag-asa ko ano yung, alam ko, bumabaha pa noon. Tingnan natin yon. So mamaya, sasamahan mo ang committee ito. Ituro kung saan ka nagsimula hanggang saan ka makaalis ng gate nito. Alam mo ba kung nakalabas ka na ng Bilibid? Opo. Alam pa, no? Narinig mo kumalampag yung gate, yung trangka? Opo. Ano narinig mo? Nakalabas ako ko ng Bilibid. So mula nung sumampa ka sa ilalim ng truck hanggang makalabas ka ng gate, ilang oras? Minuto po. Anak niyo oras po. Puno na kagad ng basura. Opo. So bago ka sumakay, ang sabi mo kanina, yung truck ng basura dumating na alas 9, puno na. Opo. So pagpasok pa lang, puno na yung... Hindi po. Lumabas po kasi yung ulo. Ano po yung basura eh. Pakiulit. Lumabas po ko ng biyana namin. Ano na po yung basura. Lumabas ka, nandun na yung truck ng basura. Opo. So ibig sabihin, puno na ng basura. Opo. Matatandaan mo ba, makikilanlan mo kung anong uri ng truck yon kung makikita natin mamaya? Hindi na po eh. Bakit? Kasi po, marami po silang kalaki. Wala nang? Marami po yung kumukuha nun eh. Hindi, pero siguro pare-pareho yung truck. Opo. Paano mo napili na yung truck na yon na merong higaan, malalim? Lahat naman po may gano'n eh. Ha? Lahat naman po na Lahat. So mamaya, pag lumabas tayo, kaya mong ituro sa committee ito kung ano yung uri ng truck, kung saan ka humiga, Opo. ganong katagal ka nakalabas. Opo. Handa mong gawin yan bilang pagsabi ng katotohanan. Opo. Sa pagtagal mo rito, ganong katagal ka na rito? 2 taon? Wala pa po 2 taon. Marami ka na naririnig na kwento na marami na rin gumawa ng gaya ng ginawa mo? Opo. Mga ilan na? Yung una po masabi sir eh. Wala po. So, yung mga nababalitaan mo habang kumakain, nagkukwento-kwentuhan kayo sa Bisaya, nagsusultihan, nakabalik sila? Yung una sir eh, mali tao ko eh. Patay na po eh. Patay na? Hindi mo lang po, pinapatay. Pag nakalabas, papatay na. Opo. Kaya hindi na nakabalik. Oh, Ay bakit ginawa mo pa lumabas din kung alam mo pinapatay yung iba? Makalamat nga po, binuhay po nila ako eh. Nagpapasalamat ka, binuhay ka nila, binuhay ka ng ng Angono Police, lahat. Opo eh. Kahit alam mo na malaking kahihiyan ang binigay mo sa Bucor. Kaya po eh. Kaya umiit po ako na pasensya sa kalap mo ng Bucor eh. Humihingi ng? Umiit po ako na malaking pasensya sa kalap mo ng Bucor. Humihingi ka ng pasensya kina General Katapang at sa lahat ng taga Bucor dahil binuhay ka pa. Opo. Kaya po kung sakali po makakount niyo po ako, pasensya na po kayo. Kung sakaling, Kung sakali po makakount po nila ako, eh, mababago po. kung patatawarin kami, bago kang kaso, yung evasion of sentence, mag-hearing, pinag-uusapan natin yan. Balikan ko yung unang nabanggit mo kanina. Marami ka narinig na istorya na tumakas dati, nakabalik, yung iba namatay. Sabi mo, Opo. doon ba lumakas yung loob mo? Gayahin ko kaya ito. Sir, eh. Ganon din daw yung ginawa nila? Tapos sasakay sa ilalim ng truck? Hindi ko po alam sir eh. Ay hindi, nakipag-istoryahan ka. Ano yon? Sa iyong selda o sa iyong mga kasama sa... Sige, Sputnik ka, no? Opo. Kilala mo si Mr. Capone? Opo. Ano mo yon? Umadyal po namin. Commander nyo. Pero binilang ka nung umaga, di ba? Opo. Binilang ka nung tanghali? May bilangan ba nung tanghali? Opo. Nandun ka? Wala na po. Wala na. July 7. Opo. Pero nung humarap siya dito, ang sabi, nung nagbilangan, nandun ka pa nung hapon. Wala na po ako nun. Wala ka na. Opo. So, ganun katagal mo ito pinlano? 1 linggo po. 1 linggo. Pinag-aaralan mo yung truck. Araw-araw dumarating yung truck, alas 9. Opo. So, pinag-aralan mo, araw-araw. Walang, di ba meron itong mga sinasabi ni Senator Robin Padilla, merong barangay tanod? Opo. O yung barangay tanod, di ka nakita? Hindi po eh, kasi marami pa nakatapon ng basura eh. Marami nakatapo na basura na nakakalat, nagtago ka ron. Hindi po. Ano ibig sabihin? Busy sila. Opo.
So sinamantala mo, pero sabi mo kanina, puno na yung truck nung dumating eh. Kaya nga po, kumukulong-kulong po ako ng mga oras na yun. Kumukulong-kulong po ako sa pagbuhat mo ng basura. Tumutulong ka magkarga ng basura. Yung dump truck bukas ang likuran. Opo. Anong dump truck? Bukas ang tagiliran, bukas ang likuran? Bukas po yung likuran. Bukas ang likuran. So paghagis mo ng basura sa likod, siguro, habang naandar, Meron po lumaan na L300. may dumaan na L300. Opo. Nung dumaan yung L300, sinamantala mo, Nila po ako kumakok sa ilalim. pumasok ka sa ilalim ng truck. Opo. Ano naman yung L300 na yon? Ayun po yung umuha ko ng pagkain, mang-iyo. Yung bang tinakasan mo, malapit doon sa lutuan? Opo, marami po. Pag pumunta tayo mamaya, may tuturo mo lahat yon? Opo. Wala na akong may dadagdag na katanungan. Kung nagsisinungaling ka, kung ano man ang gusto mo, malalaman natin ito mamaya at hihintayin ko rin yung resulta ng Board of Inquiry. Ganong katagal mo nilakbay mula doon sa sinakyan mo sa ilalim ng truck hanggang makalabas ng gate? Ganong katagal? Mga kalaking oras po. Kalahating oras. Opo. So, nung nakalabas sa gate, narinig mo sumara yung gate, maganda na yung pakiramdam mo. Opo. Dumaan na kayo ng expressway, SLEX. Opo. Alam mo rin yung SLEX? Opo. So wala kang, hindi ka nag-isip na sa SLEX na lang ako bababa. Hindi po. Kasi titigil din yan, magbabayad din sa toll gate. Nung bumaba ka, nung lumundag ka dun sa ilalim, wala nakakita sa'yo? Meron po, nilakaniuran po. Ano? Nilakaniuran po, yung ako po namin. Oh, hindi ka pinansin? Hindi po, kasi malumi po ano eh. Madumi ka? Opo. Ay, yung pahinante, ilan ang pahinante nun? Camp po. Ha? Ilan? Wala po pala yan eh. Driver lang? Opo. Ganun pala, walang pahinante, walang kasama. Wala. Walang helper. Wala. Walang truck helper. Itutuloy natin ito unless may katanungan si Senator Padilla. Tapos itutuloy natin ito. Michael, alam mo, humingi ka ng paumanhin dun sa bureau. Pero yung ilang bilanggo ang magdudusa ngayon sa ginawa mo. Alam mo ba yun? Oo nga po eh. Mababawasan ng privilege dyan. Kasi ganyan dyan. Pag may gumawa ng kalokohan dyan, damay lahat dyan. Yun na nga po eh. Pamihira, dapat nag-isip ka din. General, ano po ang mangyayari ngayon dun sa mga bilanggo niyan? Ano pong mawawalang privilege sa kanila? I-reviewin po namin yung policies dito, pati kasi may version rin siya na balak niya sumabay lang sa mga bisita. Lahat po ng policy i-review, pati pagkuha ng basura, kung anong oras at dapat siguro wala na mga pahinante katulad ng PDL na nakikitulong paglipat ng mga ano. And then of course tama po kayo na kailangan yung nangongolekta ng basura, yung tao lang nila. Wala pong lalapit na PDL kasi baka makapuga na naman kung baka maingganyo po yung mga tao dahil sa ginawa ni Michael, gagayahin, no? So kung gaano kabilis siya nire-enact namin in gun in 12 seconds 12 seconds nakapasok agad siya doon sa ilalim ng truck. So marami pong babaguhin, pati yung mga gwardiya haba siguro nagkakalat na nagkokolekta ng basura, may bantay na rin po. So Opo. Yung sa bureau po kasi makaka-adjust naman po yan dahil siyempre may disciplinary action dyan. Na ano lang ako si bilanggo, ano hong privilege mo wala sa mga bilanggo niyan? Hindi naman wala pong mawawala. Tuloy po yung dalaw, pero ngayon higpitan ng konti. Dati po kasi may conjugal visit, may family visit. Medyo baka i-review na rin namin yon. Pero tuloy po, Senator Robin, bilang dating bilanggo dito, nararamdaman nyo yung paghihirap na nangyayari ngayon. As soon as maayos namin, kasi ma-review namin kung ano ba talaga ang kwento ng nangyari dito, we will adjust and hopefully itutuloy ulit natin yung dalaw naman po tuloy. Kaya lang yung overnight po ang wala, medyo ngayong walang dalaw. General, yung kasi
Yung kasi ang nakakapagpawala ng init ng ulo. Alam nyo naman, yung change oil ang tawag natin. Opo. Mahalaga yun. Opo. Baka pumunta sa ulo yung oil. Opo, yung kasabihan nyo, yung init ng sa ano. Opo, parte ng rehabilitation din yun, sir. Opo. At saka importante po, nakita ko yung pag dinadalaw sila, yung mga anak nila, nakikita nila, lumalaki na nakikita rin yun, sila. malaking bagay yun, sir. Malaking bagay po. Part po yun ng reformation na Senator, wag po kayong mag-alala. As soon as maayos na po namin itong problema na ito, we will inform you. Baka 1 week siguro, bigyan nyo po kaming 1 week para maibalik natin yung normal na bisita dito, Senator. Salamat po. Michael, ba't ka ba naburyong? Ako lalaw, sir. Oh, ang dami namang walang dalaw dyan. Ayaw ko sa mesas na kayo sa buwan, hindi ko malalaw eh. Paano yan? Dinamay mo na lang ngayon lahat dyan. Dinamay mo na lang lahat. Paano yan, oh? Maalala po sila, sir. Walang umawa nila sa akin. Hindi. Bihira yung mga katwiran mo. Gumawa ka ng kasaysayan dito. Akalain mo tumakas ka sa maximum. Pati ako hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. Anong sabi ng pangkat sa ginawa mo? Galit po sila sa akin, eh. Ha? Galit po sila lahat sa akin, eh. Galit din kami sa kanila. Binola kami dito. Sabi niya, binilang ka eh. Saan ka nakaselda? 5'8" po. Muna. Hindi, Sputnik din yata yun eh. Opo. At palagi ko, sir, dapat wala muna sa Sputnik to. Oo, RDC ka muna siguro. Oo, kasi medyo maraming magagalit sa'yo, Michael. Kasi maapektuhan ng dalaw. Alam mo naman dito, para ka namang... Ilang taong ka na ba dito? 1 pa lang po, sir. Ilan? 1 pa lang po. Kaya naman pala. Alam mo, iho, napakahalaga ng dalaw dito. At yun ang pinoproteksyonan dito, yung dalaw. Tandaan mo yan. Tsaka sino ba yung... Sir, asan na yung kamag-anak nito na nagtago sa kanya? Di ba? Harboring na fugitive criminal yun. Dapat kinasuhan mo siguro yun, sir. Sir, no dumating po kami doon sa lugar, nag-iisa lang po siya doon sa bahay. Pero may nakatira po doon. Ano po? Meron po. Ano po kanila bang bahay talaga yon o ano sila doon? Kararating niya lang po doon sa, ano, sir? Doon sa... Ilang bahay. oras pa lang siya ron nakarating doon sa lugar, sir. Nasa loob siya ng bahay. Yes, sir. Kumakain siya. So pinapasok siya. Siguro, sir, kumakain siya ng... Dapat siguro maanuhan din yung pinsan nito. Bawal yun, sir. Yes, sir. Bawal yun. Harboring yun. Para hindi pa maraisan. Kung saan pa ito nagtago. Dapat siguro maanuhan din yun, sir. Saan ka pa ba nagtago pagkatapos nun? Wala po, sir. Hindi naman po ako nagtago sa pinsan ko, sir, eh. Makapasama po sana ako. Kukulang po kasi ako ng mga oras na yun, eh. Magpapasama ka? Saan? Opo. Doon po sa pinsan ko, eh. Papasama ka saan? Sa nanay ko po. Wala po sumukat mo kaya nakakul po. Magsusuko ka na? Opo. Sakot wala po kami. Alam mo, Michael, isa lang sasabihin ko sa iyo kasi kung meron kang dapat sabihan kung ano talaga ang nangyari, ako yun. Naintindihan mo? Opo, sir. Huwag mo akong bulahin dahil kakampi mo ako. Magkaamoy tayo, pare. Nantandaan mo yun. Kosa, ha? Opo. Huwag mo akong bulahin sa nangyaring ito. Ikaw ba, naniniwala kang may pinapupuga dito para trumabaho sa labas? Hindi ko po alam, sir, eh. Ilang buwan ka na dito? Wala ka bang nadidinig sa mga pader? Mga pader dyan, nagsasalita. Wala ka bang naririnig na kwento-kwento sa pader? Wala po, sir, eh. Hindi ka naniniwala Naniniwala naman po, sir. Kasi, na may pinalalabas? kasi mahiwaga po yung binibit, eh. Mahiwaga. Opo, eh. Ikaw ang pinakamahiwaga ngayon dito. Pambihira, oh. O sige, basta kung gusto mong magsabi ng totoo, sabihan mo ako, ha? Makikinig ako sa iyo. Opo, sir. Naintindihan mo? Salamat po, Ginoong Pangulo. Salamat, Senator Padilla.